Federico? Ano nangyari? Hindi ko alam, pero buhay na siyang muli. Totoo yung sinabi mo na nagwawala siya nung magising siya. Muntik niya na akong patayin. Totoo bang mahal mo ako? Kahit mahal ko si Inigo. Romana, mahal kita. Kung ganon, tulungan mo akong kalimutan siya, Antonio. Salamat. Ang swerte mo, pare. Nakuha ko na yung address ni Romana. Talaga? Salamat. Kumusta ka na, Federico? Bumalik na ba ang katinuan ng iyong isip? Oo. Daan-daan na nagiging malinaw ang lahat. Mabuti kang gano'n. Sino mo yun? Sila yung mga itim na sorcerer katulad natin. Ano bang ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Hindi na importante yung Romana. Ang importante, masosolo na kita. Hindi ka na dapat nagpunta dito. Crisanta! Hindi mo na dapat kinakausap ang wala dito! Crisanta mo! Bitawan mo! Crisanta! Ano ginagawa mo sa girlfriend ko? Antonio, what? Antonio, ano na mo sila? Crisanto! Crisanto, what? Crisanto, ano ka? Hindi kita sasaktan. What? Crisanto, hindi kita sasaktan! Hayop ka! Hindi kita sasaktan! Hayop ka! Magsitigil kayo! Ano ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Huwag mong gamitin yan dito. Hindi dapat makita ng tao. Romana! Inigo, umalis ka na. Hayaan mo na kami ni Antonio. Umalis na kayo ni Crisanta. Halika na, Pero... Inigo. Hanggang sa muli natin pagkikita. Tara na! Tara na! Halika! Tapos na ang palabas. Maaari na kayo magsiuwi. Ate Elena, pasensya na po. Pasensya na rin, Antonio. Maaari bang iwan mo na kami ni Romana? May mahalaga lang kami pag-uusapan. Oo, Elvira. Kakaiba ang nararamdaman ng katawan ko ngayon. Kakaibang lakas. Malamang isa na rin akong sorcerer. Marami ka pang mararamdamang kakaiba mula ngayon, Federico. Tulad ng ano? Hindi ko na kailangang sabihin pa sa'yo. Mas magandang ikaw mismo makatuklas nun. Kaya mas mabuting umuwi ka na muna. Bumalik ka muna sa inyo. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Sa lahat ng regalong binigay mo sa akin. Maraming salamat. Hindi ko makakalimutan ito. Elvira, talaga bang mapapagkatiwalaan siya? Huwag kang mag-alala, Francisco. Alam kong hindi ako bibiguin ni Federico. Listo kayo. Wala akong tiwala sa isang hindi likas na sorcerer. Simulan mo na magsalita, Inigo. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo pinuntahan si Romana. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit gusto mo siya makausap.
Ano sasabihin mo sa kanya? Anong kailangan mo sa kanya? Magsalita ka! Ba't ayaw mo magsalita? Magsinungaling ka, bulahin mo ako! Kahit ano, magsalita! Tama na! Gusto mo malaman? Gusto mo malaman ang totoo? Sige, sasabihin ko sa'yo. Kaya gusto kong makakausap si Romana para makahanap ng sagot sa mga tanong ko. Dahil kahit ikaw ang dinidikta ng utak ko, hindi ko maramdaman sa puso ko. Si Romana ang mahal ko. At hindi ikaw, Crisanta. I'm sorry kung nasaktan ka sa mga sinabi ko. Pero yun ang totoo, Crisanta. Yun ang nararamdaman ko. Sabihin mo nga sa akin, may ginawa ka ba? May kinalaman ka ba para maguluhan ako ng ganito? Ha? Tama na. Ayokong pag-usapan to. Alam kong may ginawa ka sa akin. Aminin mo nga. May ginawa ka ba para magkagulo ako ng ganito? Ginayuma mo ba ako? Sinabi nang ayokong pag-usapan to, kaya tama na! Crisanta! Ate Elena, pasensya na sa nangyari. Hindi ko naman sinadya. Huwag mo akong alalahanin. Ang dapat alalahanin natin ay si Elvira. Totoo ba ang sinasabi mo? Nag-away kayo ni Romana? Oo. Dahil nahuli ko sila ni Inigo na nag-uusap. Pinuntahan ni Inigo si Romana. Akala niya hindi ko siya masusundan. Pero akala ko pinainom muli ng gayuma si Inigo. Hindi niya yun ininom, Francisco. Dahil nakakahalata na nga siyang ginagayuma ko siya. Elvira, anong gagawin ko? Nararamdaman ko malapit na mawala sa akin si Inigo. Nararamdaman ko malapit niya na akong iwan para kay Romana. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Ako ang bahala kay Romana. Ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Sabihin mo sa akin, saan siya nakatira? Si Elvira po. Siguradong nagsumbong na si Crisanta sa kanya. Alam kong sasabihin ng kakambal mo kung saan tayo nakatira. Kaya kailangan natin maganda sakaling lumusob sila. Nasaan sila? Mukhang nakatakas na si Elena at Romana. Elena? Si Elena ang may-ari nito. Siya ang pinuno ng mga puting sorcerer. Siya ang pumuprotekta at nagtatago kay Romana. Sigurado akong mas magiging ligtas kayo kapag dumito muna kayo sa bahay ko sa ngayon. Salamat, Shasha. Lagi na lang bang ganito? Kapag nasa panganib ang buhay natin, tumatakbo na lang tayo, nagtatago? Kailangan namin gawin to para pangalagaan ka. Lalo na't wala ka pang basbas. Basbas? Oo. Ng lahat ng mga puting sorcerer upang maging isa kang ganap na tulad namin. Dapat sana'y gagawin natin ang pagbasbas sa'yo kapag natutunan at napag-aralan mo ng lahat ng kailangan mo mapag-aralan. Pero mukhang gagawin natin ito na mas maaga. Pare, akala ko naman happy ending na kayo ni Romana. Eh pagbalik mo ay na-endingan pala ni Antonio yung pagmumukha mo. Ikaw naman kasing bata ka, oo. Iyong-iyo na si Romana dati, pinagpalit mo pa sa iba. Nako, ano ngayon? Ano ka ngayon? Hinahabol mo yung babaeng ayaw na sa'yo. Ha? Hindi niya pag-aari si Romana. At kahit may relasyon na sila, alam ko,
At nararamdaman ko, mahal pa rin ako ni Romana. Yan. Yan ang napala mo sa pakikipagrelasyon mo sa Romana na yan, kuya eh. Tignan mo, hindi pa kayo nagtatagal, nagulo na naman ang buhay mo. Oy, hindi si Romana ang may kasalanan. Hindi siya ang may gawa nito, si Inigo. Walang hiyang yun. Paano niya kaya nalaman yung bahay ni Romana? Tsaka hindi na siya nakontento kay Crisanta. Pati si Romana pinag-iinteresan. Kuya, huwag ka na magalit. Kalimutan mo na lang yun. Hindi ko pwedeng kalimutan yun, okay? Nakakalalaki na yun, kaya maghanda siya. Hindi pa ako tapos sa walang hiyang yun. Naku, iho, sana nga totoong mahal ka pa niya. Dahil walang saysay at kwenta ang mga pasangyan kung wala nang nararamdaman sa iyo yun. Sir. Dad. Hello po. Mahilig pa rin sa basag ulo ang anak ko. Dad, pasensya na po kayo. Dad, kamusta nga pala yung trip ninyo? Very successful. Very successful. Mabuti naman ho kung ganon. Siguro, nagugutom na kayo, Dad. Ano rin, paghandaan natin ang pagkain. Sige po. Sige po. Sige lang. Kami rin, sir. Ay, naku, may gagawin na pala kami. Tulungan mo ako, Oro. Sige po, mauna na po kami. Pag-ingatan niyo ang mga gamit na ito. Mamahalin yan. Mas mahal pa yan sa mga buhay ninyo. Sorry, sir. Yes, sir. Nida, nakita mo yun, Nida? Eh, di ba kanina nakaupo doon si Sir? Paano nasalo yung vase? Eh, kanina nakaupo doon, di ba sinalaglag na dapat eh? Huwag mo akong tinatanong dahil yun din pinagtataka ko. Sus Marius. Sigurado ba tayong kakayanin ni Romana ang ipapagawa natin sa kanya gayong hindi pa nga sapat ang kanyang kaalaman? Marami na tayong isinugal at pagsubok na ginawa kay Romana. Pero napagtagumpayan naman niya yun. Naniniwala ako na malalagpasan niya ang basbas ng lahat. Kaya ipatawag mo ang lahat ng puting sorcerer. Magtipon-tipon tayo bukas ng gabi para isagawa ang nararapat. Isang kwarto lang yan, kaso medyo maluwag naman, kaya kasya na kayo dyan dalawa. Tsaka may mga gamit na, oh. Magagamit mo yan. Para wala na rin kayo alalahanin pa. Aling Ising. Tasing po. Ay, Aling Tasing. Baka pwede niyong bawasan yung renta dito. 6,000 lang yung dala namin pera eh. Oo nga. Naku, 4,000 ang paupa ko niyan dyan kada isang buwan. 2 months advance pa, kulang talaga yan kung 6,000 lang. Baka naman ho pwedeng sa kanila namin bayaran yung kulang. Hirap lang talaga maghanap na matitirahan dito sa Maynila. Kapag nakakita na kami ng trabaho, di ibibigay po namin. Oo nga ho, Aling Pasing. Sige. Kukunin ko na lang yung paunang bayad niyo sa akin. Pero pagdating sa katapusan ha, babayaran niyo lahat. Kano yan? 6,000 po. 9,000 lang to ha. Ipupulfillment niyo na lahat sa katapusan ha. Sige po. Sige, bahala na kayo dyan. Salamat ho, Aling Konsing. Tasing po! Baka na magalit yan, hindi pa tayo patirahin dito. Baka makapalapit tayo. Diba? Ayos. Sa wakas, nakakuha na rin tayo ng matitirahan dito sa Maynila. Pero kailangan makahanap tayo ng trabaho. Para ano? Ha? Para maiganti mo yung pamilya mo? Di ba? Di ba? Hindi naman alam mo. Oo, alam ko talaga. Ilang beses mo lang sinasabi yan eh. Asan si Federico? Hindi ko siya pinaimbitahan. Nilikha mo lang siya kaya hindi siya karapat-dapat dito.
Sino sila, Elvira? Bakit ang daming tao dito? Lahat sila ay mga itim na sorcero at sorcera. Tinipon namin sila dito para ibigay sa iyo ang aming basbas. Basbas? Oo. Hindi ka magiging ganap na malakas kung walang basbas sa'yo ang lahat. Para sa susunod na paghaharap niyong dalawa ni Romana, kayang-kaya mo na siyang labanan. Kaya ko naman talaga siyang labanan. Kung wala lang ibang tao doon. Kung wala rin doon si Inigo. Huwag kang pakasiguro, Crisanta. Dahil sa ngayon, mas makapangyarihan sa iyo si Romana. Kailangan mo pa rin ang aming basbas para makatiyak tayo na kaya mong tumayo sa iyong mga paa. Simulan na ang ritual! Ate Elena, lahat ba sila mga puting sorcera? Oo. Lahat sila ay kaisa natin. Marami rin pala tayo. Pumani ka na sa gitna ng entablado. Halika. Magandang gabi sa inyong lahat. Muli na naman tayo nagkita-kita upang ibigay ang basbas sa bago nating kasapi ng pamilya. Ipinakikilala ko sa inyo si Romana, ang puting sorcera na nakatakdang pamunuan tayong lahat. Dahil si Crisanta ang sinasabi ng propesiya na magiging tagapangalaga ng Illumina at magiging pinuno nating lahat. Gusto kong ibigay ninyo sa kanya ang ating basbas upang maging ganap siyang kabilang sa atin at upang lalong madagdagan ang kanyang lakas. Itaas ang mga inyong tungkod at paypay. At ibigay kay Crisanta ang basbas ng mga itim na sorcerer. Ihanda ang inyong mga saglip at sabay-sabay tayong ibigay ang basbas kay Romana. Nang sa gayoy, maging isang ganap na siyang puting sorcera. Tao po! Romana? Wala na nakatira dyan. Anong wala na nakatira dito? Umalis na sila kagabi. Di ko alam kung saan sila pumunta. Sige, salamat.
Romana? Ate Elena? Alam mong kulit mo rin, ano? Wala na si Romana dito. Umalis na sila. Ano? Romana? Sinabi ko naman sa'yo, umalis na sila, di ba? Alam mo, kasalanan mo to eh. Kasalanan mo kung bakit sila umalis. Umalis si Romana para hindi ka niya makita. Para iwasan kang hibang ka. Matagal tayo hindi nagkita, Delio. Siguradong meron kang magandang balita para sa akin. Nasaan na si Romano? Wala na po akong balita doon, boss. Wala na rin ho kasi nakakita sa kanya doon sa lugar nila. Pero may nakapagsabi ho sa akin, napatay na daw yun. Patay? Sila ho nakasawa niya, si Elsa. Sinong pumatay sa kanila? Ayun, kwento-kwento. Mga mangkukulam daw. Elvira, sandali lang ako namatay. Inanahan mo pa ako. Ha? Wala. Ang tanong ko, sagutin mo. Nasaan na ang bangkay ni Romano? May ebidensya ba kayong patay na siya? Wala nga akong ebidensya, boss. Basta usap-usapan, patay na siya. Ba't naniwala ka? Bobo! Hindi ako makukontento hanggat hindi ko nakikita ang bangkay ni Romano. Ngayon, pag wala ang kanyang bangkay, siguradong buhay pa ang hayop na yun. Siguradong buhay pa ang traitor na yun. Wala nang dahilan para manatili pa tayo dito. Meron, Inigo. Pare, may away. Away. Hindi pa ako nakakaganti sa'yo. Ano? Ha? Buhatin niyo yan! Naganap na ang basbas ng mga itim na sorcerer at sorcera. Isa ng ganap na sorcera si Crisanta. Nagwakas na ang basbas. Isa na siyang ganap na puting sorcera. Sarina, kinakabahan ako. Naisip ko si Inigo. Pakiramdam ko may nangyayaring masama sa kanya. Kung may hawak ka na gamit na mula sa kanya, matutuntun mo siya gamit ang iyong saglip. Saglip, bakit mo ba ako dinala dito? Inigo, anong nangyari sa'yo? Hinahanap ko si Inigo. Kay Romana siya nagpunta, no? Kung kay Romana nga siya nagpunta, mas maganda, di ba? Dahil magiging masaya siya doon. Nangiya ka? Uy! Sinasabi ng utak ko nakalimutan kita. Pero iba naman ang sinasabi ng puso ko. Ikaw, Romana. Ikaw dapat, hindi si Cassandra. Naalala ko na lahat. Naaalala na kita, Romana. Ikaw ang totoong babaeng minamahal ko. Di pa patulang ang pagsuyong